Magandang umaga sa lahat. Today is June 12, Independence Day sa Pilipinas. So dito ako natulog sa sasakyan kasi pasok ko 10 AM pa. So meron na akong sasabihin sa inyo. Tungkol ito sa pangyayari at sa mangyayari pa. Yung mga DDS nagrarally, tumisigaw nung bago pang magkalindol. Tumisigaw na sabi nila sana mamatay na lang lahat na handa na nila ibuwis ang kanilang buhay. Sana magkakalindol na, sabi nila. Tapos dumugtong din itong babae, sana magkalindol na lang lahat at mamatay tayong lahat. Ayan na ang kanilang hiling na ibigay. Nangyari nga ang 7.8 earthquake sa South Cotabato. Ito ay nangyari sa dagat. Kung nangyari ito sa kalupaan, mas matindi pang sira. Malamig nag-jacket ako. Malamig sa loob ng sakyan, dito ako natulog. So April 14, April 13 ko pa ito sinabi, 2026. Sabi ko mag-ingat ang buong bansang Pilipinas dahil makaranas ng malalakas na lindol. So inulit ko rin ito. June 5, 2026. Sabi ko mag-ingat ang buong bansang Pilipinas dahil gagapang ang mga lindol. Malalakas na lindol mangyayari. Bukod pa yon ang mga warning ko na merong isang building na dadapa sa syudad. So nagkatotoo talaga, nangyari sa Pampanga. So yung warning ko, dahil nanaginip ako kasi noon na nandun ako sa kagubatan, nakakyat ako sa kagubatan, natanaw ko sa nangyari sa kagubatan, nagka-landslide, nagkaguho dahil sa malakas na lindol. Kaya sabi ko mag-ingat ang buong bansang Pilipinas dahil maranasan nila ang malalakas na lindol na hindi pa naranasan ng tao noon, ay maranasan muli. August 17, 1976 pa nangyari ang malakas na lindol noong nangyari sa Cotabato. So maraming namatay noon. Dahil gabi nangyari ang lindol, tulog ang mga tao. Walang abiso na mga alarm o para sa tsunami. So ang lindol na pagandaan nila, pero pagdating ng tubig, ilang minutos lang ay andyan ng tubig. So kaya maraming namatay dahil hindi nila akalain na magkaroon ng tsunami. August 17, 1976. So itong aking babala ngayon is very important ito. So nagkalindol sa South Cotabato. Ang sa aking nakikita na kasunod na mangyayaring lindol ay gagapang ang lindol sa papuntang Visayas at papuntang Luzon. So alert buong Visayas, may part din ng Mindanao na madadaanan din na hindi pa nadaanan, ay muli maybe maulit ito sa Surigao or sa Davao region.
Ito ay sa tinatawag na yung nangyaring lindol sa diyan sa Davao Oriental. So alert din, baka sasabog ang Mount Matutom diyan malapit sa Pulmulok, South Cotabato rin. At saka yung Mount Apo sasabog din yan. So alert Davao City, malapit sa inyo dyan, Davao del Sur, ang bulkan na Mount Apo. So mga ganito activities ay mangyari talaga na sasabog ang mga bulkan kapag may lindol, gaya na nagkaroon ng lindol sa June 5, 2026. Nagkaroon ng lindol mga around 9:56, malapit na mga alas 10 ng gabi, June 5, 2026. Nagkaroon ng pag-alboroto naman ng Bulkan Mayon. So itong nangyaring activities ng tectonic earthquake na nangyari sa South Cotabato, ito ay konektado ito sa mga langis sa ilalim ng kalupaan at sa volcanic activities. Konektado lahat yan. So mangyayari ang pagputok ng Mount Matutom. Matagal nang natutulog at nanahimik. Muling paggising ng Mount Matutom diyan sa Pulmulok, South Cotabato, malapit sa Jinsan. At itong Mount Apo malapit sa Davao City at saka Davao del Sur. So hindi pa yan puputok. Sabi din ng lahat na noon na nakarating ako sa Negros, sabi ko puputok yan ang Mount Canlaon na yan. Maniwala kayo sa akin. Sabi hindi puputok yan dahil may butas. Minutasan na ng Amerika yan para may singaw. Hindi pa puputok kasi hindi pa oras niya. Pero pag oras niya, puputok talaga yan. So, puputok ulit ang Canlaon, Mount Apo, Mount Matutom. At ang Taal, tumahimik na naman pero bumubuga-buga. Saka itong Mount Mayon. So, alert Luzon, Visayas, baka gagalaw ang malaking trends. May tendency na aakyat ang lindol. 7.8, baka tatama mga lindol, mga 8.8, starting from 8.2 or 8.5. Visayas, Mindanao, alert. At saka Luzon. So nagkaroon ng restore ang buong bansang Pilipinas nung ako ay nanaginip September 21, 2025. Sabi ko halos lahat ng panaginip ko, January, February, March, April, May, June, July, puro lahat bagyo, sunod-sunod na bagyo, nagmamarcha, baha, at saka lindol, sunod-sunod din. Tapos yung sunog. So nangyari talaga sa noong September 21, 2025, bumaba ang ating Panginoong Hesus sa bansang Pilipinas. Natakpan niya ang bansang Pilipinas pero ang Palawan hindi niya nasakop dahil hindi natakpan sa kanyang mapa. So sabi ko, warning ako nito, alert buong bansang Pilipinas, maranasan ang sunod-sunod na bagyo, baha, lindol, tsaka sunog. Kapag may kaguluhan sa Pilipinas, kasi noon September 21 magrarally yung mga DDS para pabagsakin si PBBM. Ang nangyari sa kanila, bumalik na sinisigaw ng taga Cebu na mayor. Sabi niya, sana para matapos na itong mga kaguluhan at saka mga korupsyon ay mag-resign na lang daw si PBBM.
So, ang nangyari, tinamaan ng Cebu ng 6.9 na lindol. Ang Cebu, Bugo, Bantayan. Sabi ko, nag-warning din ako nito, alert Mindanao. Dahil kayo ng susunod na lindolin. Kaya nag-rindol sa Manay, Davao Oriental. So, 7.6 I think. So, malakas ang lindol din tumama doon at saka maraming nasira. Pero itong malala ngayon na lindol, matagal ko na itong sinabi na mayroong parating na malalakas na lindol sa bansang Pilipinas. Dahil sa pagpakita ng ating Panginoong Hesus sa akin noong April 14, 2024. First time of history sa aking sarili na nagpakita ang ating mahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon ng kulog kidlat habang ako ay natutulog sa aking kwarto dito sa Christchurch. At ito rin ang lugar na nung nandun ako sa Saudi Arabia, nagtatrabaho, doon pa ako. Nakapunta ako dito sa New Zealand, pero hindi ko alam saan part ng New Zealand. Yung tinatawag na... Kasi nung nakarating ako dito, nakatungtong ako sa mataas na lugar sa ibabaw ng simbahan. Nakita ko ang mangyayaring lindol na 6.7. So, nandito ako sa city nito, sa itong lugar na ito, kung saan ako ngayon. Nakatungtong ako sa ibabaw ng simbahan at nakita ko ang pagguho ng mga building, maraming building na naguho. Sabi ko, mayroong mangyayaring lindol na malakas sa New Zealand. Pero hindi ko alam kung saan, nasa New Zealand, basta New Zealand. At saka ngayon, nandito ako, nakarating talaga ako dito sa Christchurch, New Zealand. Kasi nung nangyaring lindol dito sa New Zealand, di ba ang simbahan, church. So, ang simbahan ay tinatawag na bahay ng Panginoon o kaya dalanginan ng mga tao. Kaya tinatawag na Christ Church. So, alangan naman na simbahan ng demonyo, hindi naman yan, wala naman simbahan ng demonyo. Kaya tinatawag na Christ Church. So, nung nandito na ako sa New Zealand, mayroon palang lugar dito sa New Zealand na Christchurch City. So, kaya ito ang aking panaginip na 6.7 2011 earthquake na nangyari sa New Zealand. Nandun ako sa Saudi Arabia. Sumakay ako sa aeroplano papunta dito sa New Zealand. After that, bumalik na ako sa sabi ng piloto sa akin, you want to stay here in New Zealand or you want to come back in Middle East? Yeah, I want to come back because my body is there, and then if I'm not come back, I'm died. I cannot wake up because my spirit, my soul is here, and then my spirit is here. So that's why I need to go back. Come on. Let's go now. The plane will go now. So sumakay ako sa plano, bumalik ko ng Saudi Arabia. Nung paggising ko na, sabi ko sa mga kasama ko, mayroong magaganap na malakas na lindol sa New Zealand. 6.7, sabi ko. Sabi niya, no mga after 1 week, kasi nauna yung Japan, hindi ko alam, nauna bang Japan o una ang New Zealand. Nauna ang New Zealand. So tama ang sabi ko. Nung nagbukas kami ng TV, nakita namin ang lindol sa New Zealand. So malaking lindol ang maraming nawasak noon, 2011. So nagkaroon din ng solar eclipse, 2011 din. So sabi ko tingnan yung araw. Bakit biglang nagdilim? Dapat na kami, magtrabaho na kami. Bigla na hinto kami kasi madilim talaga. So nagdilim doon sa Middle East, sa Saudi Arabia. Nakita ko yung araw, sabi ko, tingnan yung araw na palibutan ng itim at ang liwanag kunti na lang sa ibabaw. Sabi ko, mayroong magaganap na malakas na lindol.
At saka itong itim na ito, baha ito or tsunami. Sabi ko halos lahat ng araw ay natabunan, nasa dulo na lang. So sabi ko masamang pangitain talaga ito. Merong magaganap na malakas, pinakamalakas na lindol na mangyayari. Maraming baha nito, malaking baha ito mangyayari at saka magkaroon ng tsunami. So nangyari nga talaga ang Japan, 8.9 mga something 9 lang yung lindol sa epicenter. So maraming namatay doon, sobra 23,000 ang namatay. Napaganlaan nila ang lindol sa kalupaan, pero sa tubig na surprise sila. So kaya tumama ang malaking tsunami. So maraming namatay. Kaya itong alert, Luzon at saka Visayas. Kasi ang nakita ko na daanan ng lindol ulit, either paakyat, madadaanan ang sa dulo ng Oriental, paakyat sa Luzon. At saka Visayas, madaanan ito ang Negros, Bacolod, Iloilo, Guimaras, Aklan, kung paganon siya. Pero kung paganon naman siya, hindi madadaanan ang Iloilo, maramdaman pa rin. Pero madaanan talaga papuntang Luzon. So kung mag-umpisa naman ang lindol sa ibabaw, pababa, yan ang delikado. Dahil malaking mangyayaring, kung saan ngayon nagrarally, ngayong araw magrarally sila. Hindi ko lang alam kung ilang araw ang rally nila. Pero ang PBOX nag-abiso din na mag-ingat daw ang baka gagalaw ang Manila Trench, Philippine Trench. Kaya ano pa yung mga trench, basta 6 na trench yan eh. Pero sa akin, ang tinitingnan ko lang, kasi ang lindol galing sa South Cotabato. So either gaganon ang lindol or gaganito ang lindol sa kabila, or tatawirin niya ang part ng Samar, Leyte, Sorsogon, papunta na yan sa Luzon. Pero kung dito sa madadaanan ang Panay Island, papunta Batangas, Manila, masentruan ng Manila. So hindi ko pa alam, pero ingat Visayas at saka Luzon, mag-ingat. Dahil mayroong malakas na lindol na parating. Estimated ko nito is 8, starting from 8 paakyat. So mag-ingat lang talaga tayo, magdasal, manalangin, higpitan natin ang ating panalangin. Dahil itong year na ito, Year of the Tears. So, Year of the Tears kasi, year 2026. 9 o'clock, alis na ako kasi nag-live lang ako santaglit kasi napasok ako sa trabaho. So, tinanggal ko na yung jacket ko. Doble yung jacket. Labig eh. Negative kahapon, negative to. Ngayon siguro, hindi ko lang alam kung ilang negative. Panggabi ang aming trabaho, alas 10 ng gabi. Dito ko lang ilagay ito kasi baka makita ang madalan ng mga magnanakaw eh. Sabihin nila kung ano yung mga nakabalot yan. So, ingat-ingat na lang. Hindi man natin hiningi yung lindol, bagyo, baha, sunog, saka tsunami. Pero kung ang kalikasan na ang maningil, wala tayong magawa. Kaya ingat-ingat na lang. Hindi ko mahanap yung suklay ko kung saan.
may baon talaga ako tissue eh. So, ang Volcan, delikado rin. Mount Matutom, Mount Apo, dyan sa Mindanao. Ingat-ingat na lang, baka biglang sasabog ito. So, mag-ingat sa lahat. Laging magdasal, laging mag-pray. Yan ang sasabi ko sa inyo. Repent in God and believe in God. Marami ng tao na nakalimot sa pagdarasal sa ating Panginoon. Suklay ko. Hanapin ko muna suklay. Hindi na ako nakapag-ayos. Ay, nako. Hanap pa yung suklay ko kung saan eh. Wala. Okay. Biar na. Mag-ingat na lang ang lahat. At saka lagi magdasal. Kawawa talaga yung mga tao na dadaanan ng lindol. Yung pinagdarasal nila ng mga DDS na sana magkalindol. Sana mamatay, anda kaming mamatay lahat dahil sana magkalindol. Yun, nangyari ang lindol. Lagay muna tayo ng lip shiner kasi yung ating labi nagbabalat-balat dahil sa lamig. So bukas naman ko mag-live ulit kasi sa ngayon wala akong panaginip na kanina natulog ko dito. Iba yung aking, wala naman ako yung nakitang panaginip na masama. Pero maganda lang. Hindi pa natin sigurado. Alam naman natin yung kalikasan at saka ang Panginoon kasi ang mayawak ng lahat. Kaya tuwing may lindol, saka pa tayo tatawag, in Jesus name, O Lord, Diyos ko, tama na. Yung iba may pasigaw-sigaw pa na merong dasal na para maligtas ka sa lindol. Kapag may lindol na malakas, sasabayan mo yung sayaw ng tatalon ka left and right, kahit gaano kalakas pa yan, parang sasabayan mo, parang sayawan mo siya. Ganon ang sekreto para hindi ka mahilo. Dahil mahihilo ka talaga sa lakas ng lindol. So wala tayong magawa dahil itong lindol na nangyayari, pinupost na ngayon sa ilalim ng lupa na napakainit ng langis sa Mindanao. Kaya hindi pa nangyari, kaya ginpost ng lindol para lalabas ang mga nakatagong yaman sa ilalim ng dagat. So kaya nangyari yung lindol. Konektado ito sa, ito pa, meron pa ako sabihin. Sa Middle East, baka mangyari ulit ang pagsara ng Strait of Hormuz. Dahil nakagira na naman doon, nagkagulo na naman. So mag-ingat. Magmahal na naman itong gasolina, magmahal na naman ang lahat. Ay nako. Patuloy ngayon ang digmaan sa Middle East.
mas lalong malala ngayon. Kung malala noon, mas malala ngayon, ngayong taon, itong ano na ito, digmaan. So, wala nang mercy-mercy, wala nang tawad-tawad, wala nang awa-awa. Tuluyan na talaga nila. So, yun lang masasabi ko. At saka itong sa Russia din, nabaliktad ang panahang Russia. Ang Ukraine na ngayon ang sumasalakay. Dati ang sumasalakay ay ang Russia. So, talo talaga sila sa digmaan. Drone lang ginamit ng Iran, ng Ukraine. Indo-Pacific, alert din. May naramdaman talaga ako na may mangyaring kaguluhan sa Indo-Pacific na magsiklab sa China at saka Taiwan, Japan, Pilipinas, and the rest of Asia damay. So, upcoming 2027, ang plano ng China na lulusubin nila ang Taiwan. So, damay pa rin tayo kasi malapit tayo. At saka maraming OFW na i-repatriate sa Taiwan kung mangyari man ang gira. Sana hindi madamay ang Pilipinas kasi sagrado ang ating bansa. Protektado tayo ng Panginoon. So, tigil-tigilan na natin ang pagsigaw na bangag. Kung ano na lang ang sasabihin nyo kay PBBM, dapat magtulungan sa nangyaring lindol sa atin ngayon sa Pilipinas. Ito ay pariporma para sa lahat. Dapat magkaisa, magtulungan, magmahalan ang kapwa Pilipino. Hindi mag-away-away, hindi magkawatak-watak. Hindi magsiraan kung sino man ang politiko nyo. Si Sara man o si Marcos. Wala na tayo dyan. Basta sa atin ay gumawa na tayo ng tama, gumawa ng mabuti. At lagi magdasal, lagi manalangin sa araw-araw. Dahil di natin alam kung anong oras, anong araw, anong pitsa, anong taon, anong buwan, anong linggo, anong na mangyayari ang malakas ulit na lindol. So, lahat mawawasak talaga kasi itutulak ng lindol ang mga nasa ilalim ng dagat na nakatago, na nakaimbak na kayamanan. Kusang lalabas dahil binuksan na ito ng mga lindol. So, ang mangyari sa ibabaw, maraming masisira talaga. Kung mangyari ang lindol sa mga city, flyover, lalo na dyan sa Manila, delikado talaga. Dahil kapag ang lindol gagalaw, akyat ang lupa sa Pilipinas, itutulak niya, mababali talaga ang mga building, mga bahay, buwasak talaga. Flyover, babagsak talaga yan. Yan lalo na dyan sa Makati, ay mga matataas na mga building dyan. Kahit saan part ng Pilipinas, maraming mga matataas na building. So, ang kalikasan ang makapagbabago, babaguhin ang anyo ng mga lugar. Ang kalikasan lang talaga, ang lindol. Ang pinakakatakutan sa lahat, ang lindol talaga na mangyayari. So, tama na, dito na lang ko. At ako'y magpapaalam na dahil papasok na ako, maglakad pa ako ng papuntang ospital. Panggabi kasi kami. So maraming salamat sa panonood at pakikinig ng aking video. Alert Mindanao. Patuloy pa rin ang aftershock. So Visayas, Luzon next ang magaganap na malakas na lindol. Either Luzon pababa or either paakyat ng Visayas, galing Mindanao pa Visayas at Luzon. So yan ang nakikita ko ngayon sa madadaanan ng lindol. Anytime, anywhere.
So sabi ko sa inyo, gagapang ang lindol. Pero maraming tumatawa sa akin. May nagsasabi pa sa akin na siraulo daw ako. Pero tingnan nyo naman ang siraulo. Nangyayari ang mga sinasabi ko, mga warning ko, mga babala ko, nangyayari na. So, mag-pray tayo, repent in God and believe in God. Yan lang masabi ko sa lahat at God bless at mag-ingat ang lahat. Bye-bye, hasta la vista. Thank you, have a nice day. Bye.